Andito pa rin po ang inyong Nanay Rely at ako naman po sa oras na ito ay babahaginan ko po kayo ng ilang talata dito sa Biblia mula po dito sa unang Juan chapter 4 verse 19 to 21. Ayan. Pagpasensyahan nyo na po yung ating background. At sa gabay at patnubay ng ating Diyos ay nagpapasalamat po ako kasi ngayong gabi po ay medyo tahimik ang lugar. Wala pong mga kahol ng aso, walang ingay, walang mga maingay na mga naglalakad dyan sa kalsada. Kaya tayo po ay makakapagbasa ng Biblia ngayon, tahimik. Kaya mga kaibigan, purihin po ang ating Diyos sa gabing ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Juan, o unang Juan chapter 4 verse 19 to 21. Sabi po dito, sa verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang ating Diyos sa oras na ito. Kahit medyo ginagabi na po tayo, pero ang Diyos po ay nandyan lang. Tinitignan pa rin po ang ating mga ginagawa hanggang sa mga oras na ito. Sabi ko nga, meron tayong panahon para sa Diyos, may panahon tayo sa ating mga gagawin, may panahon tayo sa ating pamilya, pero higit sa lahat, yung pinaka number one na ating uunahin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At sa pamagitan ng kanyang salita, nangungusap po ang Diyos sa buhay natin. Mga kaibigan, kamusta po kayo? Kamusta na po ang ating pag-ibig? Hindi po yung pag-ibig na makamundo o makalaman, kundi yung pag-ibig ng Diyos na nasa ating puso, nasa ating buhay, at ating patuloy na ibinabahagi, ipinapadama naman sa iba. Ano po? Dahil sobra pong napakatindi, napakalalim, napakalawak, hindi po natin kayang ipaliwanag ang pag-ibig ng Diyos, hindi po natin masukat dahil siya po yung tunay na Diyos, siya po yung makapangyarihang Diyos, siya po yung nalalapastangan ng mga tao, pero dahil mahal ng Diyos ang mga tao, Kanya pong inalay ang Kanyang pinakamamahal na anak, ang Kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, na siyang napako sa krus ng Kalbaryo, pinahirapan, nilatigulahat, nilapastangan, halos gutay-gutay ang katawan. Ano po? At yung mga taong yon na nanakit sa pinakamamahal na anak ng ating Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon, yun yung mga tao na nais iligtas ng Panginoon. Grabe ano po, no? Kumbaga, sinaktan na, grabe na. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay hindi pa rin nagbago, hindi nagmaliw, hindi kumupas. So yan po yung pag-ibig ng Diyos na nais niyang maranasan natin, matutunan natin. Na kumbaga, kapag merong mga sitwasyon, kunyari sa pamilya, sa magkakapatid, ano po, may mga sitwasyon na nagkakaroon ng pagtatalo, pag-aaway-away, kailangan pala yung pag-ibig pa rin ni Kristo ang ating ipakita, iparanas sa ating mga kapatid. Lalo na kung tayo po yung binahaginan na ng pag-ibig ni Kristo at yung iba nating kapamilya ay hindi pa nila nararanasan yung tunay na pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay, tayo po mismo na binahaginan na ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig, ang siyang magpadama ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Ito man ay salaman, ito man ay kapwa, o ito man ay ka-churchmate, o kung sino man ang ating mga kapwa-tao, yun po ang nais ni Kristo na ating iparamdam, ipakita, ipadama sa kanila. Ano po? Kasi kung wala pong pag-ibig ni Kristo sa puso natin, mga kaibigan, alam niyo po, hindi po tayo matututong magpatawad.
hindi po natin kayang umunawa. Hindi po natin kayang lumimot. Dahil ang isang damdamin ng isang tao na wala ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang buhay, madali po itong masaktan. Madali po itong magalit. Madali po itong mapuot. Madaling magtampo at madaling maghinanakit. Yan po yung katotohanan kapag wala po ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga buhay. Pero kapag ang pag-ibig po ng Diyos ay nasa atin, gaano man katindi yan, gaano man kalupit yan ang ating dinana sa ating mga kapamilya o ibang tao o kapwa-tao, madali po nating makalimutan yan at madali po tayong magpatawad. Meron lang po akong ibibigay sa inyo na halimbawa. Ako po ay halos nag-iisang babae ako sa pamilya, kaya gano'n na lamang yung pagka-istrikto ng aking mga kapatid sa laman, mga kuya ko, lalo na po yung isa kong kapatid, si Kuya Mio, si Kuya Romeo, at siya po yung kapatid na hindi ka pwedeng magsuot ng damit na hindi nakabutones lahat. Hindi ka rin pwedeng, kunyari ang mga barkada niya ay nasa bahay, hindi ka pwedeng padaan-daan. Kailangan doon sa kwarto mo, andun na lahat, tubig mo, pagkain mo, magdala ka na doon kung anong kailangan mo. Kung maghapon sila doon sa loob ng bahay, kailangan maghapon ka rin sa loob ng kwarto mo. Bakit? Kasi kapag lumabas ka, bugbog sarado ka. Yan po, parang pantsimbag ako nung araw ng aking kuya at ng iba ko pang mga kapatid. Ang hirap pala ng nag-iisang babae nilang kasi ang aming kapatid na panganay, siya yung panganay, so nandun na po siya sa Amerika. At ako naman po ay pang-anim, 7 po kami, kaya ang dami ko pong mga kapatid na istrikto. Sobrang pagka-istrikto. So, sa madaling kwento, sa buong buhay ko hanggang sa ako'y nag-asawa na, bugbog sarado po palagi ang inaabot ko sa aking kuya at lagi niya akong sinisisi na nag-asawa ka kasi ng maaga kaya hindi ka pumunta ng Amerika. Kailangan mo dapat na pumunta ka ng Amerika para makatulong ka sa pamilya. So ako naman, nag-iisip ako ng mga panahon na yun dahil wala pa ako sa Panginoon. Bakit ako? Ako lang ba ang anak sa pamilya? Bakit kailangan pumunta ng Amerika? Ayaw na ayaw ko nga ng Amerika. Buong buhay ko mga kapatid, ayaw na ayaw ko ng Amerika. Hindi ko pinangarap na pumunta ng Amerika o kaya ng ibang bansa para magtrabaho doon. Hindi. Kontento po ako sa ating bansa. Ano man ang sitwasyon ng buhay dito, basta dito lang ako sa Pilipinas. So kapag narinig po nila yan, ang aking katwiran na yan, galit na galit ang kuya ko. Kaya grabe po yung pambubugbog na halos mawalan ka ng pag-asa at siya rin po ang dahilan kung bakit po ako nag-asawa agad. Dahil hindi ko na po kinakaya yung mga pasa, yung mga grabe, nag-aaral lang po ako nung high school, nag-aaral ako ng college. Yung mga pasa ko yan dyan, mga nakatago na pasa sa hita. Grabe po. At ang dahilan po ay hindi ka pwedeng ligawan, hindi ka pwedeng tawagan sa cellphone, hindi ka pwedeng malate ng 3 minutes or 5 minutes, bugbog sarado ka kasi masama ang kanyang isip. Bakit? Kasi trabaho niya po yun. Babaero po siya, kaya yung kanyang kaisipan ay parang baka ginagawa ko din. Pero purihin po ang Panginoon, hindi po ako pambayad ng pamilya. Ano man ang kanilang ginawang mali, ano man ang kanilang mga kasalanang ginawa, hindi po ako pambayad. Kaya purihin po ang Diyos, ibang-iba po ang tema ng Diyos sa buhay ko. Kaya ko po ito binibigay sa inyo na example, ang aking naranasan sa kuya ko. Kahit sa harapan ng asawa ko nung araw, gusto niya akong bugbugin. Yung asawa ko gusto siyang lumaban, pero sabi ko sa asawa ko, huwag. Hindi ko kaya na yung kamay mo mismo ay dadapo sa katawan ng mga kapatid ko. Hindi ko yan matatanggap kasi mahal ko yung mga kapatid ko. So, wala pong ganoon, walang fight against sa asawa ko o sa mga kapatid ko kasi kahit gaano man kasama ang isang kapatid mo pa rin yan, mahal mo yan, kapatid mo yan. Kumbaga, yan yung kasama mo mula nung ipinanganak kayo, iisa ang pamilya. Aywan ko lang kasi ganun po ako magmahal na kapatid. So, nung dumating po ang punto na malapit na po siyang mawala sa mundo, hindi po siya nagkasakit, kundi isa pong trahedya. Kumbaga, may umutang ng kanyang buhay. Alam niyo po, mga kaibigan,
Ito lang po ang pakatandaan natin. Kahit gaano kasama ng isang kapatid, kapag nakita mo na napantay na ang kanyang mga paa at wala ng buhay, luluha at luluha ka. Hindi mo na maalala yung mga panahon na grabe na sakit ng katawan o emosyon o kaisipan, damdamin ang aking naranasan. Hindi ko na naisip yun. Alam niyo po, habang tinitignan ko siya sa loob ng kanyang ataol, sabi ko, Kuya, kahit bugbugin mo pa ako oras-oras, kung ano man yung galit mo sa akin na hindi ako pumunta ng Amerika, basta buhay ka lang, titiisin ko pa rin yun. Pero wala na eh. Siyempre, pag pantay na ang mga paa, ano pang buhay, di po ba? So, tayo, na mga nakakaunawa sa salita ng Diyos, bilang mga totoong Kristiyano, tayo po yung magpahinuhod. Wala pong perpekto na samahan ng magkakapatid. Dito po tayo sa magkakapatid sa laman ni isang nanay, tatay, ano po. Wala pong perpekto na pamilya, walang perpekto na relasyon ng magkakapatid. Nagiging mabuti at nagiging maayos lamang ang relasyon ng isang pamilya kapag pari-pareho na may tunay na relasyon at pananampalataya sa Diyos at may pag-ibig ni Kristo sa puso. Ngayon, kung hindi man lahat ay nakaranas ng ganun, kung sino yung nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, tayo po yung umunawa. Tayo po yung magpakita sa kanila ng pag-ibig ng Diyos at magpadama ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, yung aming tatay, buong buhay namin magkakapatid, Diyos ko, grabe, berdugo na tatay kung paano po kami saktan, bugbugin. Pero hindi po namin sila nilayuan, hindi po namin sila pinabayaan. Hindi po kami nanumbat. Patuloy po namin silang sinuportahan ng mga magulang namin hanggang sa kauli-hulihang hininga ng kanilang buhay. Hindi po kami lumayo. Pinaramdam po namin yung respeto, pagmamahal sa kanila kasi may pangako nga po ang Panginoon, di ba? Mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang upang kayo'y aking pagpalain. So, yan po ang nais ng Diyos eh. Pero kung wala po tayong pag-ibig sa puso natin, hindi po natin kayang gawin yan. Alam niyo po, kung isusulat ko lang yung aking kwento, maglulupasay po kayo sa iyak o baka mahabag kayo sa akin. Pero, yun po ay kasama sa buhay. Kumbaga, pagdadaanan ng bawat isa. Kanya-kanya po tayo ng kwento sa buhay. Kaya, pag nababasa ko po ang salitang ito ng Diyos, muli pong nabubuhay sa aking diwa, sa aking isipan na nakaraan, pero wala pong galit. Kundi, hinayang po ako na yung 3 kong kapatid ay wala na. Mahalaga po sa akin ang aking mga kapatid. Alam po yan ng Diyos. Kaya lang minsan may mga kapatid tayo, siyempre hindi po pare-pareho ang ating damdamin, hindi po pare-pareho ang ating kaisipan. Meron kasing mga kapatid minsan na hindi marunong magmahal, hindi marunong rumispeto, hindi marunong magpahalaga sa kanilang mga, anong tawag doon sa Bisaya? Kasugpon ng bituka. Yung mga karugtong ng bituka, ano po. At kung minsan ay talagang nadadaya ng kaaway para lalong mag-alab yung mga galit sa puso ng bawat isa na kung tutuusin. Wala namang dahilan talaga para magalit. Alam niyo po yung mga simpleng bagay lang. Lumalaki lang po yan kapag hindi makaunawa ang isipan at hindi makadama ng pagmamahal ang puso natin. Kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, tapos napupuot naman tayo sa ating kapatid o sa ating kapwa-tao, nagsisinungaling po tayo mga kaibigan. Tama po itong sinasabi ng Panginoon. Sinungaling ang isang tao nagsasabing mahal niya ang kanyang kapatid na kanyang nakikita. Yung Diyos na hindi nakikita, paano po natin masasabi na mahal natin siya kung yung ating kapatid ay hindi nga natin
kayang mahalin, di po ba? So, yun, kumbaga wala pa po yan sa kalingkingan ng aking kwento. Kung mga sad memories lang, siguro po mga 100 sako po yan ang naipon ko nung araw. Pero salamat sa Panginoon kasi inalis po yun, isa-isa ng Diyos. Inalis ang galit, inalis ang puot, hinanakit. At hindi ko po sinisi ang aking pamilya kung bakit po ako nag-asawa agad. Choice ko po yun eh. Di po ba? May mga pagkakataon kasi na kapag hindi mo na kaya, parang gusto mong umalis, gusto mong lumabas sa area na yon, kumbaga para iligtas ang sarili mo sa pananakit. So, choice mo yon. Pero kung natiis, choice mo rin ang magtiis. Ang hindi makatiis, choice mo rin. So, tayo po yung gumagawa ng ating kwento ng buhay. So, wala po tayong dapat sisihin kasi tayo yun ang namili. Ano po. Pero ang pwede kong sabihin, napakahalaga po ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, 3 kuya ko na po ang nawala. Yung kuya ko, si Kuya Ronnie Starlock, nadatnan ko po siya, nasa ICU. Hinintay lang ako bago nawala ng hininga. Si Kuya Romy, si Kuya Mio, nadatnan ko sa Kyugi. Kyugi ba yun? Sa funeraria. Wala ng buhay. Hirap. Ako lang, wala pa akong mga kasama ng mga kapatid dahil nasa ibang bansa yung iba. Si Kuya Winnie, choice din po yun ng kanyang pamilya. Nalaman kong patay na nung nailibing na. Meron ding rason ang kanyang pamilya kung bakit. At kung minsan mahirap unawain, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nauunawaan natin. Ngayon, bigyan po natin sila ng respeto. Kung anong gusto nila, kung layuan tayo, o kung ano man, ano bang tawag doon? I-reject tayo. Choice nila yun Ang mahalaga doon, hindi tayo galit. Nire-respeto natin ang kanilang mga desisyon sa buhay. Ang kanilang damdamin, ang kanilang mga gusto. Basta ang mahalaga lang mga kaibigan, no fight. Wala kang apila. Walang nangyari na, uy, bakit naman, ilibing na pala yung kuya namin, bakit hindi nyo man lang pinaalam sa amin, wala pong ganun Madali po namin naunawaan ng kapatid kong bunso. Unawang-unawa po namin bakit kailangan lang talaga ang umunawa. Manahimik, huwag magsalita ng masama against sa mga kapamilya kasi ang salita, diyan talaga nagsisimula yan ang gulo ang away kung bakit nagkakaroon ng sigalot ang pamilya. Kaya tuloy, hindi makakilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang tao kapag puro galit, kapag puro puot, hinanakit, tampo. Awayan, nakakapagod. Pagod po ako sa ganyang litanya ng buhay ng mga nagdaang panahon. Alam niyo po ngayon, sabi ko nga malayang-malaya na ako sa panahon ito kasi naranasan ko na yung tunay na pag-ibig ni Kristo na yung mga bagay na parang ang hirap maunawaan ng mga nagdaang panahon. Pero ngayon, ang bilis nating maunawaan. Bakit? Kasi natuto tayong rumespeto, natuto tayong umunawa, natuto tayong magmahal, at hindi magtanim ng galit. So, yun mga kaibigan. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa-tao o mga kapatid, mga kamag-anak o kung ano pa man. Kung meron mang mga galit sa akin, choice po nila yon. Pero sana, walang galit. Kasi kapag galit ka, nagkakasala ka, ikaw din naman ang aani ng hindi maganda mula sa Panginoon kapag ikaw ay nagagalit. Ano po? So, iwaksin na po natin yung mga galit, mga kaibigan. Tapos na po yung mga nakaraan. Kapag nakaraan na, ibig sabihin, tapos na yan. Limutin na natin.
Ngayon kung nabubuksan ko man ang topic na to, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano binago ng Diyos ang buhay ko, ang puso ko sa gitna ng mga dinanas ko sa aking pamilya. At hindi po yan lingid sa mga kamag-anak ko sa buong lugar namin. Kumbaga, hayagan po yan ang nangyayari. At kung mayroon mang makarinig ngayon, talagang pwedeng sabihin na, ay oo, totoo yan ang mga dinanas ni Riley. So, yun mga kaibigan, at ang sabi po dito sa verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Napakaliwanag, di po ba? Hindi po, madali po sabihin, Lord, I love you, Jesus, I love you, Father God, I love you. Pero pag may dumaan, ano ba yan? Di po ba? Dapat hindi ganon. Pag may makita ko sa Facebook, ano ba ito? Dapat hindi ganon. Ako po ay nasa social media din. Alam niyo yan, nagtatrabaho din ako sa social media dahil sabi ko nga, wala naman akong ginagawa. Marami din akong bakanting oras, purihin ang Panginoon. Meron po tayong panahon para sa Diyos. May panahon para sa pamilya, may panahon po para sa mga ministry o kung ano man yung mga ginagawa natin. Ano po. So, baka sakali din na makapagtrabaho sa social media. Pero, hindi lang po yun. Nasa social media ako para dumami ang aking followers, para kapag ako po ay mag-share ng Word of God, marami pong makakapakinig, di po ba? Eh kung wala tayong followers, wala tayong viewers. Teka lang, tingnan natin, baka umiinit itong cellphone ko. So yun mga kaibigan, bawat ginagawa natin sa mundong ito, meron po mga dahilan yan, may motibo yan, na ang Diyos lang ang nakakaalam, at nakakakita ng laman ng ating puso, kaya hindi tayo pwedeng humusga sa mga tao dahil wala tayong karapatang humusga. Kung meron mang mali, ipanalangin natin. Kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Kapag may nakita tayong mali, ipanalangin natin. Dahil yun lang ang kaya natin gawin. Dahil merong mga taon hindi natin sila pwedeng i-open review. Kuya, ano ba yung ginagawa mo? Nakakaya o di po ba? Hindi pwedeng ganon. Kailangan may laging may pag-ibig. Lahat ng ginagawa natin, kailangan may kalakip na pag-ibig. Pero, nawa, ang bawat pamilya ay makaranas ng tunay na pag-ibig ni Kristo para wala nang awayan. Wala nang awayan sa mana, wala nang awayan sa mga panahon pa ni MacArthur, wag nang ungkatin yun kasi. Kasi kung hindi parehong open yung puso't kaisipan ng bawat member ng pamilya, kapag inungkat na naman yung panahon ni MacArthur, panahon ng hapon, panahon ng digmaan, o kung anumang panahon na yun, na ano po yun, nabubuhay, parang may espiritu. Pero kung pare-parehong may yan, pag-ibig ni Kristo sa puso, tatatawanan na lang po yan. Nung panahon nga, binugbog mo ko di ba? Kumbaga, dinadaan na lang yan sa tawa, kasi tapos na yun kita nyo naman, di ba? Kahit bugbog sarado ako, kita nyo naman si Riley. O, di ba? Wala ka naman kayo makitang pasa. Tapos na yun Masaya na. Kumbaga, okay na. At salamat sa Panginoon sa buhay ko kasi ibang-iba po ang pagkahubog ng Diyos sa buhay ko. Alam niyo po, hindi po lingid sa mga taga Sibuyan Island, no? Sabi ng mga matatanda nung araw, ano ba yan? Ang tatay ninyo, babairo, sugarol. Ang iyong mga kapatid, mga babairo, mga, kung ano-anong mga karakter. Naku, kawawa ito si Riley. Ito yung pangbayad ng kanyang pamilya. Mga kapatid niya, tatay niya, babairo na ko, si Riley ang pambayad. Alam niyo po, bata pa po ako noon, di pa ako born again. Pag naririnig ko po yan sa mga tiyo ko, nagagalit ako. Bakit ako ang magbabayad? Ako bang nangutang? Ako bang gumawa? Kung sinong gumawa, siya ang magbabayad. Kaya hindi ako pambayad ng pamilya sa lahat ng kanilang ginawang mali. Yan po yung paninindigan ko nung araw, mga kaibigan. At talagang pinanindigan ko po yan. Salamat sa Diyos. Dahil wala po akong ginawang mali sa buhay ko na pagsisisihan ko habang buhay. Nag-asawa po ako ng formal. Isang asawa. Hanggang ngayon magkasama kami. At maayos naman po ang aming buhay, ang aming pagsasama, masaya naman. So wala pong
Wala pong pangyayari na hindi tama sa buhay ko. Bakit? Kasi bata pa lang ako, maliit pa lang ako, binigyan na po ako ng Panginoon ng paninindigan. Matapang po ako. Mahigpit po ako sa aking sarili. At lagi ko pong iniisip yan ang sinasabi ng nanay ko nung araw. Ang nanay ko, Diyos ko po, yung wala ka pang kaalam-alam sa buhay, sasabihin ng nanay ko ganito. Tandaan mo, Riley, kahit balutan ka ng ginto, kapag hindi ka na malinis ng babae, wala ka ng kwento. Uy, Diyos ko Lord, pag naiisip ko yung wala akong kwento, parang hindi ko kayang isipin. Yung kailangan may kwento talaga ako. So, inisip ko po yun, pinanindigan ko po yun, pinagsumikapan kong gawin yon, sundin yung sinasabi ng nanay ko. Mapalad po yung aking asawa. Salamat sa Diyos. Kaya mga kaibigan, yung pag-ibig ng Diyos, manatili sa ating mga puso, manatili sa ating buhay, upang sa ganon, gaano man kalawak, gaano man kalalim, gaano man dami ang pinagdaanan nating mga hinanakit, mga trauma ng buhay ng nakaraan, madali po tayo makapagpatawad. Pinatawad ko po ng buong-buo ang ating mga pamilya. Mahal ko po sila. Alam po ng Diyos yan. Pero wala po akong magagawa dahil yung pagmamahal ko ay hindi naman kagaya ng pagmamahal nila, di po ba? Kahit tayo po ay magkakapatid, isa ang ating magulang, may kanya-kanya po tayong damdamin at may kanya-kanya po tayong paglapit sa Diyos. May kanya-kanya po tayong pananampalataya na pinagsusumikapan para po makamtan at maranasan ang pangako ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos, dahil kung wala ang pag-ibig ni Kristo, wala po tayo. Pagsumikapan po natin na maranasan ang pag-ibig ni Kristo upang sa ganon, wala pong bahid. Anytime man na dumating ang kamatayan o dumating man ang Panginoon bigla, okay po tayo. Kumbaga kalma lang tayo. Maayos ang ating relasyon sa Panginoon at pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kaibigan, medyo gumagabi na. Maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay, sa inyong pagkikinig. Salamat sa Panginoon sa buhay nating lahat at sa oras na ito at sa mga nagdaang mga oras. Salamat sa Diyos. At kung mayroon mang mga mali, bago po tayo matulog, manalangin po tayo upang maranasan po natin muli ang pagpapatawad ng Diyos at ang kanyang pag-ibig. Hanggang dito na lang po. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen.